Simula grade 1 pa lamang ay magkaklase na ang binatang si Angelo at ang dalagang si Christine. Kaya ngayong kolehiyo na sila ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Palagi silang magkasama at ang tingin na nga ng ibang tao sa kanila ay may relasyon na sila. Ngunit ang totoo niyan ay matagal nang may paghanga ang binata kay Christine. Hindi lang talaga nito maamin dahil natatakot siya na baka hindi naman siya magustuhan ng dalaga. Ang palagi kasing sinasabi ni Christine ay gusto niyang magkaroon ng isang nobyong mayaman dahil sa simula pa lamang ay mahirap na sila. Alam mo ba, Angelo, gusto ko talagang magkaroon ng nobyo na taga Maynila. Yung makakapag-ahon sa amin sa kahirapan at mabibili ang lahat ng aking kagustuhan, sabi ni Christine sa kanyang kaibigan. Nang dahil doon ay para bang kinurot ang puso ng binata. Paano naman kasi ay hindi siya ang lalaking ito dahil isa rin siyang mahirap? Nakatira kasi sila sa probinsya at tanging ang trabaho ng kanilang mga magulang ay tanging pagsasaka. Marangal man ang trabaho ngunit bibilhin lamang sa kanila ng mayayaman ng bigas sa sobrang murang halaga. Ganun ba? Sana ay matupad mo ang pangarap mo. Pero di ba, kung mahal mo ang isang tao, ay dapat hindi pera ang hanap mo? Tanong ni Angelo. Hindi ah. Kung hindi ko man siya mahal, ay matututunan ko rin naman siyang mahalin. Sino bang hindi sasaya sa piling ng isang tao na maraming pera? Natatawang sagot ni Christine. Mas lalong pinanghinaan ng loob si Angelo na aminin sa kanyang kaibigan na may nararamdaman siya dito. Alam na niya sa kanyang sarili na hindi siya ang tipo ng lalaki na pinapangarap ng babae. Pero ipinangako niya sa kanyang sarili na magtatapos siya sa kanyang pag-aaral. Magsisikap siya sa kanyang buhay upang siya ay maging mayaman. Handang gawin ni Angelo ang lahat ng bagay para matutunan siyang mahalin ng dalaga. Kung ito ang kagustuhan ni Christine, ay handa siyang magsikap dahil wala na siyang ibang gustong maging asawa kundi ang babae na kanyang kausap. Tandaan mo, Christine, ako lang ang lalaki na para sa'yo. Magsisikap ako sa aking buhay at isang araw ay liligawan kita, sabi ni Angelo sa kanyang isipan. Ngunit isang araw ay may isang lalaki ang nanligaw sa dalaga. Hindi rin naman ito mayaman tulad niya, ngunit napapansin niya na madalas na magkasama ang dalawa. Christine, sino naman ang lalaking yun? Naku, huwag kang magtitiwala sa kanya. Babaero yan at sasaktan ka lang niya, nagmamadaling sabi ni Angelo. Ano ka ba? Nanliligaw lang naman siya sa akin. Bakit naman parang alalang-alala ka? Natatawang sagot ng dalaga. Dito na naglakas loob si Angelo na aminin sa kanyang kaibigan ang kanyang nararamdaman. Takot na takot kasi talaga si Angelo na baka mawala pa sa kanya ang babae na kanyang minamahal. Kasi Christine, mahal kita at gusto kita. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi sa'yo ang tungkol sa bagay na ito. Gusto sana kitang ligawan at hayaan mong patunayan ko sa'yo ang aking nararamdaman. Nakayukong sabi ni Angelo. Saglit ay hindi nakapagsalita ang babae. Hindi nito akalain na matagal na palang may paghangas sa kanya ang kanyang kaibigan. Kahit hindi sumagot ang dalaga ay nagsikap si Angelo sa panliligaw dito. Ang bawat baon ni Angelo sa pang-araw-araw ay hindi niya ginagastos. Gusto niyang maibili ang dalaga ng isang magandang regalo. Hindi na nga kumakain ng binata ng tanghalian nang sa ganon ay mabilis siyang makaipon ng pera. Susubukan kong ibili si Christine ng isang gintong kwintas. Tingin ko naman ay magugustuhan niya talaga ang bagay na yon, masayang sabi ni Angelo sa kanyang isipan. Tuwing uwian naman ay agad na dumediretso sa bukid ang binata upang magtanim ng kung ano-anong gulay. Hindi siya nakakaramdam ng pagod dahil gusto niya talaga ang kanyang ginagawa. Anak, mag-aral ka na lang. Ano bang nakain mo at para bang sobrang sipag mo ngayon? Tanaw ng kanyang ina. Nililigawan ko po kasi si Christine. Gusto ko po siyang ibili ng regalo at ito po ang naisip kong paraan upang kumita ng pera. Magalang na sagot ni Angelo sa kanyang nanay. Hanggang sa lumipas sa mga buwan ay sa wakas, nabili na ni Angelo ang gintong kwintas. Nang ibigay niya ito kay Christine, ay talagang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sino nga ba naman ang hindi magiging masaya kung bigyan ka ng gintong kwintas ng iyong manliligaw?
Nang dahil doon ay sinagot ni Christine ang kanyang kaibigan kahit hindi niya ito mahal. Angelo, maraming salamat. Magkano ba ang halaga nito? Sabihin mo sa akin at sasagutin na kita. Malambing na sabi ng babae. Sa totoo lang, ay 10,000 piso ang halaga niyan. Gusto ko lang patunayan sa'yo na seryoso ako sa aking panliligaw. Nakangiting sagot ni Angelo. Simula noon ay naging silang dalawa. Hindi akalain ng binata na mapapasagot niya ang dalaga at nabura na sa kanyang isipan na ang gusto talaga ni Christine ay ang isang lalaking mayaman. Simula noon ay mas lalo pang nagsikap ang binata, maibigay lamang ang mga kagustuhan ng kanyang nobya. Nag-aaral din ito ng mabuti dahil ang gusto niya ay balang araw makita ni Christine na magkakaroon siya ng isang magandang buhay. Tumagal ang kanilang relasyon ng 1 buwan at pakiramdam talaga ni Angelo ay siya na ata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Ngunit nang lumipas pa ang ilang buwan, ay para bang napapansin ni Angelo na hindi siya masyadong pinapansin ng kanyang nobya. Nalaman na lamang niya na nagpapaligaw pa rin pala ito sa iba. Pare, hiwalayan mo na yan si Christine dahil niloloko ka lang niya. Nakita ko na may kasama siyang iba. Yung nag-aaral sa kabilang eskwelahan. Yung lalaking mayaman dun. Huwag ka sanang magalit sa akin at ito ay payong kaibigan lang. Sabi ni Eddie. Nagmamadaling tumakbo papalabas ng eskwelahan si Angelo upang hanapin ang kanyang kasintahan. Nakita na lamang niya na kasama nito ang isang lalaking mayaman na nanliligaw kay Christine. Christine, di ba tayo ng dalawa? Bakit naman may kasama ka pang ibang lalaki? Saan ba ako nagkulang? Umiiyak na tanong ni Angelo. Takang-taka rin naman ang manliligaw ni Christine nang marinig nito ang sinabi ng binata. Wala naman tayong dalawa. Jerome, huwag kang makikinig sa kanya. Nasisira na ata siya ng bait. Matagal na yang may gusto sa akin pero hindi ko naman siya pinapansin. Pagsisinungaling ng babae. Durog na durog ang puso ni Angelo sa mga oras na yon, ngunit handa pa rin niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal. Ginawa ko ang lahat para mapasagot kita. Pakiusap, Christine, bumalik ka na sa akin. Malungkot na sabi ni Angelo. Pare, pakiusap. Ayaw namin ng gulo. Ang sabi niya naman sa'yo ay walang kayong dalawa. Mahinahong sabi ni Jerome. Tama, wala naman talaga kaming relasyon at wala akong oras na magkagusto sa isang mahirap. Umalis ka na nga dahil hindi mo maibibigay sa akin ang pangarap na gusto kong mangyari sa aking buhay. Pangmamaliit ng babae. Tumalikod na lamang ang binata dahil ayaw na niyang makarinig pa ng mas sakit na salita. Durog na durog ang kanyang puso na para bang ayaw na niyang muling pumasok sa eskwelahan. Ginawa ko naman ang lahat para lamang mapasaya siya. Kung ano-anong bagay ang pinag-ipunan ko para mabili ang mga kagustuhan niya. Ang hirap talaga maging mahirap. Talo ka talaga ng mga lalaking may pera. Umiiyak na sabi ni Angelo sa kanyang sarili. Kinabukasan ay nagtataka ang kanyang ina dahil tinanghali siya ng gising. Anak, wala ka bang pasok ngayong araw? Tanghali na pero nakahiga ka pa dyan. Tanong ng kanyang nanay. Hindi na po ako papasok sa eskwelahan. Tutulungan ko na lamang po kayo sa pagsasaka. Malamig na sagot ng binata. Kahit anong pamimilit ng mag-asawa ay wala silang nagawa sa kanilang anak. Nang dahil doon ay malaya namang nagpapaligaw si Christine kay Jerome at isang araw ay naging silang dalawa na. Masayang masaya ang babae dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng mayamang nobyo. Handa niyang gawin ang lahat upang sa bandang huli ay sila ang magkatuluyan. Lumipas ang ilang buwan ay napagdesisyonan ni Angelo na umalis sa kanilang bahay upang makipagsapalaran sa ibang bayan. Pumasok siya sa trabaho bilang isang factory worker para matulungan niya ang kanyang mga magulang. Simula noon ay matagal nang hindi nakita ang dalawa. Isang araw habang papasok si Angelo sa kanyang trabaho ay napansin niya ang isang matandang babae. Natapon ang mga pinamili nito sa sahig kaya agad itong tinulungan ng binata. Hindi na kasi ito makayuko nang dahil sa katandaan. Pagkatapos noon ay tinulungan pa ito ni Angelo na makatawid sa kalsada. Nay, bakit po ba kasi wala kayong kasama? Sobrang init po ng panahon.
Tapos wala pa po kayong payong. Ito po, sa inyo na lamang po ang aking payong. Magalang na sabi ng binata. Mag-isa lang kasi ako sa aking buhay, simula nang pumanaw ang aking asawa. Hindi kami nagkaanak dahil may problema ako sa kalusugan. Malungkot na sagot ng matanda. Nang dahil doon ay nagmamadaling tumakbo ang binata dahil huli na siya sa kanyang trabaho. Palagi na lamang ganito ang nangyayari dahil marami siyang inaasikaso sa kanyang buhay. Sa kanyang pagdating sa kumpanya ay nakita na lamang niya ang kanyang boss na mainit ang ulo. Angelo, pasensyahan na lang tayo dahil ipinapatanggal na kita sa trabaho. Hindi ko kailangan ng tulad mo dito. Galit na sabi ng kanyang boss. Kahit anong pagmamakaawa ay hindi siya nito pinatawad. Kaya nang dumating ang hapon ay malungkot na naglakad si Angelo patungo sa kanyang inuuwi ang bahay. Nang dahil sa panlalambot ay napaupo siya sa kalsada habang bumubuhos ang malakas na ulan. Nagulat na lamang ang binata nang tigilan siya ng isang sasakyan. Sa pagbukas ng pintuan nito ay nakita niya ang matanda na kanyang tinulungan. Iho, pumasok ka na dito at ihahat ka na namin. Ano bang ginagawa mo dyan at basang-basa ka na ng ulan? Sabi ng matandang babae. Ipinaliwanag ni Angelo kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip ang matanda na patirahin ang binata sa kanyang bahay. Nangako ito na bibigyan niya ng trabaho si Angelo. Nang makauwi sila doon ay nagulat na lamang ang binata. Sobrang yaman pala ng matanda kaya nagtataka ito kung bakit mag-isa lamang ito sa pamilihan kaninang umaga. Sir, bakit po mag-isa si nanay kanina? Hindi ko po akalain na sobrang yaman pala niya. Tanong ni Angelo sa driver ng matanda. Ganyan talaga si Doña Esmeralda simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Bigla na lang nawawala at inaatake ng pagiging makulit. Ako lang ang tanging kasama niya sa bahay dahil simula noon ay ako na ang driver nilang mag-asawa. Paliwanag ng lalaki. Simula noon ay si Angelo naman ang naging katukatulong ni Doña Esmeralda. Siya ang naging utusan ng matanda sa tuwing may gusto itong gawin sa bahay. Lumipas sa mga taon ay dito na tumagal ng trabaho si Angelo. Hindi naman naging madamot ang matanda sa kanya at nang dahil doon ay nasusuportahan niya ang kanyang mga magulang. Tinuruan din ng matanda si Angelo tungkol sa kanyang mga negosyo. Mahina na kasi si Doña Esmeralda kaya kailangan nito ang isang tao na makakatulong niya. Pati na ang driver na si Manong Jasper ay palagi nilang kasama kung saan-saan. Lumipas ang ilang buwan ay napapansin nila na nanghihina na ang matanda. Nagulat na lamang ang dalawa nang malaman nila na kaya pala sila tinuruan nito sa pagnenegosyo ay sa kanila pala nito ipapamana ang lahat ng mga ari-arian nito. Kayong dalawa ay naging mabuting tao sa akin. Para ko na kayong mga anak. Ito ang kasulatan na magpapatunay na sa inyong dalawa ko ipinapamana ang lahat ng aking kayamanan. Paliwanag ni Doña Esmeralda bago siya malagutan ng hininga. Ngunit ang hiling ng driver na si Manong Jasper ay bigyan na lamang siya ni Angelo ng pera. Matagal na niyang hindi nakakasama ang kanyang pamilya kaya gusto niya naman na mabigyan ng oras ang mga ito at makapagpahinga. Kaya simula noon ay mag-isa na lamang si Angelo sa ipinamanang bahay ng matanda. Biglaan talagang nagbago ang kanyang buhay at ipinagpatuloy niya ang mga pinaghirapang negosyo ni Doña Esmeralda. Samantalang ang kanyang dating nobya na si Christine naman ay iniwan na pala ni Jerome matapos siyang mabuntis. Nalaman niya na hindi pala talaga siya nito mahal kaya biglang hindi natupad ang kanyang pangarap na maging isang mayaman. Pagkatapos maanakan ay bigla na lamang iniwan at nagpakalayo-layo patungo sa ibang bansa upang doon manirahan. Nang dahil doon ay hindi na rin nakapagtapos si Christine at inalagaan na lamang nito ang kanyang anak. Lumipas ang 3 taon ay hindi na alagain ng bata kaya nakiusap si Christine na alagaan muna ito ng kanyang mga magulang. Balak niyang pumasok bilang isang katulong kaya lumuwas ito patungo sa Maynila. Ngunit nang mapuntahan niya ang bahay ng kanyang magiging amo ay nakakuha na pala ito ng ibang magiging katulong. Kaya ang pagpunta niya sa Maynila ay napunta lamang sa wala. Naglakad-lakad na lamang si Christine nang bigla niyang makita ang isang malaking bahay
na may karatula na naghahanap ito ng katulong. Nakasulat doon ang contact number ng may-ari kaya agad niya itong tinawagan. Sinabihan siya ng lalaki na nasa loob siya ng bahay at hintayin lamang siya nito sa malaking gate. Nagulat na lamang sila nang makita nila ang isa't isa. Hindi akalain ni Christine na mayaman na pala si Angelo, ang lalaki na kanyang dating minaliit at iniwan. Agad siya nitong tinanggap bilang isang katulong. Hiyang-hiyaman ang dalaga ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil kailangan talaga niyang kumita ng pera. Angelo, patawarin mo ako sa aking nagawa. Maraming salamat dahil binigyan mo ako ng trabaho. Nahihiyang sabi ni Christine. Ipinaliwanag ng babae kung ano ang nangyari sa kanyang buhay. Awang-awa talaga si Angelo, ngunit ang totoo niyan ay hindi na niya ito mahal. Meron ng ibang nililigawan ng binata. Simple lamang ang babaeng ito at ito ay kanyang dating katrabaho na isa ring factory worker. Isang araw habang naglilinis si Christine ng banyo ay nakita niyang kasama ni Angelo na umuwi sa bahay ang babaeng kanyang nililigawan. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata kung paano sinagot ng babae ang kanyang dating nobyo. Naisip na lamang ni Christine na sana ay siya ang babaeng ito. Kung nagtiwala lang sana ako kay Angelo, edi sana ay masaya pa rin ako. Mabuti siyang lalaking ngunit nagawa kong maliitin at iwanan siya. Sobrang swerte talaga ng babae sa kanya. Malungkot na sabi ng dalaga. Lumipas ang mahabang panahon ay nanatiling katulong si Christine sa pamamahay ni Angelo. Hanggang sa isang araw ay ikinasal na ang lalaki sa babaeng minamahal nito. Hindi kinaya ni Christine na makitang ganito ang nangyayari kaya umalis na lamang siya sa kanyang trabaho. Inggit na inggit siya sa buhay na mayroon ngayon si Angelo. Hindi nagtagal ay mayroon muling isang lalaki ang nagkagusto sa dalaga. Kahit may anak na siya ay natutunan siya nitong mahalin. Hindi man ito mayaman ngunit nagustuhan din ito ni Christine. Nagsikap ang lalaki at nagkaroon naman sila ng maayos na buhay. Hindi man sila naging mayaman ngunit naibibigay naman ito ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Isang araw ay muling nagkaharap si Angelo at Christine. Masaya nilang binalikan ang masasayang alaala at kinalimutan nila ang mga masasamang nangyari sa kanila. Naging magkaibigan pa rin sila sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Simula noon ay naging masaya na sila sa kani-kanilang buhay. Tadhana na ang nagpasya dahil hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Kung minsan ay tumitingin tayo sa yaman ng isang tao, ngunit ang mas maganda mong tingnan ay ang pag-uugali nito. Mas masarap makasama ang iyong mahal sa hirap at ginhawa kaysa sa iyong kapartner na hindi mo naman sigurado kung talaga bang magtatagal kayong dalawa. Kailangan nating ibigay ang ating tiwala. Kailangan nating magtulungan upang makamit natin ang ating mga pangarap. Tandaan mo na walang imposible. Mas masarap kumilos kapag alam mong may pangarap ka. Huwag umasa sa pera ng iba. Matutong magsikap at huwag maghanap ng mayamang mapapangasawa. Magtiwala ka lang sa iyong sarili dahil hindi sa panghabang buhay ay nasa baba ka kung talagang karapat-dapat ka para sa kanyang biyaya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.